best way talaga for us to share the Word of God is to pray. First, pray. Kasi walang tayong kapangyarihan sa sarili natin. Wala. Mingi tayo ng patnubay sa Panginoon. Panalangin, pagkatapos nga doon, kung maumpisa na yun, alam ko, may gagawin ang Panginoon. So yun nga, wag nating hayaan kung dumating tayo sa sitwasyon na yun, na hindi natin ihayag ang salita ng Panginoon. Hindi lang sa LGBTQ. Kapitbahay natin. Kapitbahay, imagine, matagal na kayo magkasama sa isang community na yon, pero hanggang ngayon hindi ka kilala na Kristiyano ka. Ano sa palagay ninyo ang ano? Di po ba? Mayroon tayong katungkulan, isang utos yon. No, na kailangan talaga nating ihayag ang salita ng Panginoon. Pagpasensyahan nyo na po, medyo pero totoo talaga, dumarating ang mga instances na yon, araw-araw naman, hindi nawawala yon. Mayroong binibigay ang Panginoon sa atin ng pagkakataon everyday, hindi nawawala yun everyday. Marami tayong nakakasalamuhan ng mga tao, di ba? No? Mayroon pa ngang, sabi nga, dati may nakita akong pastor. Imagine, hindi niya kilala, bumibili lang siya ng ice cream, pagkatapos andun na kaagad yung sinner's prayer, di ba uso dati, sinner's prayer, andun na kaagad. Ganon sila katindi, ganon katindi ang gift nila. No, pero sa atin as Christians, isang utos yan. Sabi nga, naalala ko yung sinabi ni Pastor Padim Israel, mayroon kang tinanggap na gift at walang dahilan para hindi mo ipamahagi yun as Christians. Pamahagi natin yun. Next po, konti na lang to ha. Yun nga, ang 4 and 5, halos pareho na. Tapos, finally, ang sabi sa 1 Corinthians 5:6, your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? And again, in Galatians 5:9, a little leaven leavens the whole lump of dough. Paul warns us 2 times. Ibig sabihin po, kagaya halimbawa sa mga association natin with friends, mga kabataan, siguraduhin ninyo sa mga kaibigan ninyo, lalo na kung mga kaibigan ninyo, mga unbeliever, na hindi kayo mahahatak, kundi kayo ang dapat mahatak. Ang sabi nga, di ba, yung sa prutas, halimbawa sa kamatis, which is prutas, haluan mo yung isang tiklis na kamatis ng isang bulok na kamatis, mabubulok lahat yun. No? Ang isang paggawa ng tinapay, yung flour, di ba? Mayroong pampaalsa, mayroong pang di ba? Yun nga ang sinasabi dito. Ibig sabihin nga talaga, kailangan nating maging influencer. You have to influence others. Do not let them influence you. Although kung halimbawa makasama natin mga Kristiyano, sige, influence nyo. Kristiyano naman tayo. Pero kung ang na-associate natin is ang mga hindi mananampalataya, ay may problema talaga tayo.